Hello guys, welcome to another unboxing, another testing. So ang test natin is the Crossman SR 357 revolver. This is air gun revolver, CO2 powered. Ang bala niya ay steel ball yan. Shoots BBs. Ang bala niya ay katulad din sa mga Glock natin na 4.5mm steel ball or steel BBs. Ayan. So again, shoutout kay Sir Hilbert of Pangasinan. Okay, so bubuksan na natin. Silyado pa po yan. Ayan. Silyado. Ito yung specs pala niya. Ito yung specs ng revolver. Ayan. So, kanyang barrel ay smooth bore. Ayan. Yung bigat nito nasa 2 pounds. Yung haba nasa 11.5 inches. Ayan. CO2 powered. Tapos, meron siyang safety dun sa may slide. Ito yun. Ayan. Pakita lang sa inyo mamaya. Okay. Open na natin. Sisirain na natin yung seal. Okay, so ito siya, haba, ano? Yung barrel niya po ay nasa 6 inches po yung haba niyan mula rito. Yan, 6 inches po yan. Haba, no? 6 inches. Long barrel. So, yung tunog niya, yung burst sound niya, kasi para siyang may suppressor eh. Dahil nga mahaba siya, hindi siya, kumbaga, yung tunog niya, hindi naman ganun kalakas. Pero yung accuracy and power, malakas talaga. At maganda ang accuracy niya kasi ano siya, long barrel. Okay? So usually yung mga usually na naging problema lang naman ito, yung bulb. Tigas pa dahil bago eh. Medyo matigas talaga yung safety niya pag bago. Pero pwede nyong i-adjust ito. Pwede nyong luwagan ng konti. Ito yung shell. Ayan. For BBs. So, meron din tayong shell na pang pellets. Pang pellets. Pero hindi siya kasama sa package. Kasi ito, out of the box, yung kasama niya ay pang steel ball lang. Okay? Pang steel ball. Pero yung pang pellets, hindi katulad nung sa SNR, na dalawa yung kasama, dalawang set. May pang pellets, meron ding pang steel ball. Etong sa SR, yung kasama niya sa package out of the box, no? Ito lang. Pero meron pong nabibiling shell na pang pellets. Napakita ko lang sa inyo yung shell. Yun naman, Umarex yung brand nun. So, ito po yun. Ito po yung shell. Yan, magkaiba sila ng kulay. Ito yung shell para sa pellets. Yung pellets kasi yung tingga. No? Kasi itong unit na to, ito lang yung kasama pang steel ball. Pero may nabibili pong bukod po ito. Okay. Dito naman yung CO2. Yan.
Pag maglagay kayo ng CO2, kahit hindi nyo na po tanggalin yung cover. Ganyan lang siya. So, single and double action siya. Yan yung single. Ito naman yung double action. Yan. SR357. Revolver. Made in Taiwan siya, naka-indicate dito. Pero yung parts kasi ng Crossman is US. Kasi yung iba nilang mga unit, doon na inassemble sa US. Yung iba sa China, yung iba sa Taiwan. Ngayon, nag-merge na sila. Lahat ng unit nila, unti-unti na nilang ina-assemble sa US base nila. Ayan. Haba niya, no? Pwede siyang lagyan ng red dot. Pwede siyang lagyan ng scope. Hahanap ka lang ng rail. Katulad nung sa 708, merong rail yun dito kasama kasi. Na pwede siyang lagyan ng scope. Ito kasi sa Crossman, wala silang nilagay na rail eh. Pero meron talagang rail na nabibili sa market, aftermarket na rail. Na pwede siyang lagyan ng scope ulit. Mas pupogi siya. No, katulad nung sa 708, meron kasi ako ditong 708. Katulad nito, ito 708 po ito. Ito ay airsoft, no? Ang bala nito yung plastic BBs. Yan, meron siyang rail na kasama. Ito yung rail yan. Kakabitan ng red dot. So ito ang kailangan natin para malagyan natin siya ng ganito. Red dot. Yan. Red dot optic po ang tawag dyan yan. Meron siyang reticle. 4 reticle yan. Yan. Green and red pala to. Yan. So, pwedeng lagyan si SR357. Nga lang, hahanap tayo ng ganitong rail. Kasi ito kasi kasama na talaga to sa 708. Yung rail na yon eh. Si Crossman kasi walang kasama. So, ayan. So, bali ito yung shell. Dito po nilalagay yung steel ball. Yan. 6 shots. So, bali may kasama na siyang steel ball. Na sa sachet yun, 500 shots. Tapos may kasama na rin siyang CO2. Bali yung CO2 niya 5 piraso. Yan. Tapos yung steel ball sa sachet, 500 shots. Saka yung oil. Kasama na yung oil. Silicone oil. Okay, so bali lalagyan natin ng CO2. Ito. So ito sa CO2, bago tayo maglagay ng CO2, lagyan natin to ng oil. Itong pinaka-tip. Ayan. Kasi mag-a-absorb naman yan sa loob. Once na nilagay nyo siya dito, mabubutas na po yan pag hinigpitan. Pag nakalagay na po at hindi nyo naman nagagamit, nakalagay na siya, hindi na siya pwedeng tanggalin kasi may butas na po yan eh. So, kailangan mabilis po. Katulad yan, medyo natagalan ako ng pihit, kailangan mabilis kasi once na nabutas yan, yung pressure lalabas na. Pero pagka hindi pa siya mahigpit or hindi pa siya mahigpit, lalabas yung pressure. So, kailangan mabilis talaga yung pag-ikot mo nitong lock. Ayan. Okay, so try natin. Ayan, yun yung tunog niya. Medyo malakas din. Ayan, medyo malakas din siya. Masipa din, pero
dahil nga long barrel siya, hindi siya ganun kalakas yung tunog. Pero yung power, impact, malakas to. Kasi long barrel to eh. Mas malakas to doon sa mga short barrel. Ayan, pag load naman ng ng BBs, steel ball. Nga lang, ito pala, pag release nung chamber, itong bola, push nyo lang po yan. Ito, push nyo lang po yan. Tapos, ito, tulak nyo lang. Ayan. Tapos, pag ilalak nyo, push backward. Ayan. Safety yan. Okay. So, ayan. Pakita ko lang sa camera. Crossman SR357 revolver. Silver siya. Silver chrome. Haba, ano? Okay, so testing natin. Okay, so single action, firing. Ikutin naman. Firing. Pwede na siyang pang-ibon. Actually, pwede na siyang pang-ibon kasi mahaba, oh. Lalo na kung may scope o red dot. Lalong po forma. Okay, double action naman. Firing. Lakas niya rin. Wala siyang, hindi siya blowback kasi revolver siya. Non-blowback po siya. So, wala siyang recoil. Single. Lakas. Yung mga plate ko nagde-dense yun dahil dito sa mga airgun na to. And so again, this is the SR357 airgun revolver. Ang bala niya ay steel ball, 4.5mm. Okay, so sa mga interested po sa unit, ilalagay ko po yung details sa description. Check nyo lang po. Nandun po yung contact number tsaka yung aming Facebook page. Ayun lamang po. Thank you and have a nice day.